Alam niyo po mga kaistorya, maganda pala ang standing, ang imahe ng Philippine Coast Guard sa mata ng international community. Abay, biruin ninyo, ang sabi po mga kaistorya, ang PCG umano ay kaisa-isa na entity o ahensya sa buong ASEAN, sa buong Southeast Asia na lumalaban sa China. Ay papaano yung Coast Guard ng ibang bansa? Di po ba? Kumbaga, ito ang nangungunang Coast Guard na naka-front, nakalantad, na lumalaban sa China. Naglabas nga po ng black propaganda ang China. Sinungaling yun. Ako, baka gamitin na naman yan ng mga maka-Chinang makapili. Itinaboy daw po ng China ang Philippine Coast Guard nung ang PCGA pumunta sa Scarborough Shoal at binantayan at hinatiran ng tulong ang mga mangingisda doon. Hindi po totoo yun. Fake news po yun, nakagagawa ng China. Oo, kumakalat ngayon yan sa social media at saka sa internet. Kasi walang nagawa ang China nung pumunta ron ang Philippine Coast Guard at saka po ang BIFAR. Nandun lang sila mga kaistorya pero hindi po nila nagawang itaboy at hindi nila itinaboy. Kusang umalis dun ang Coast Guard, mga kaistorya. At idagdag pa po natin sa balitang maihahatid natin sa inyo ngayon, ay itong isang klase po ng armas na inilabas ng Amerika ay magpapanginig daw po ito sa China. Ito po ay isang uri ng air defense system. Missile po ito, mga kaistorya, at napaka-high-tech po nito. Abay, kung hindi ito malakas, mga kaistorya, bakit po humingi ng tulong ang Israel sa Amerika para itong missile defense system na ito, air defense, ay ipadala sa Israel? Ibig sabihin ay malaki at malakas ang kapasidad po nito, mga kaistorya. Pagkatapos, hahatiran ko rin kayo ng mga kasalukuyang balita na mga pangyayari dito po sa loob ng ating bansa. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Palakihin ko na po itong ating references. Ayan, tingnan ninyo mga kaistorya Ang balitang ito ay October 20, ibinalita, 2024. Ito kasi ay hindi nabigyan ng pansin sa social media, sa TV, sa radyo, bagaman ibinalita online. Pero kasi kung binalita man lang ito sa TV, mga kaistorya, ewan ko lang baka lumampas sa mata ko, ay ibig sabihin hindi sana ito lumampas sa aking paningin dahil ako po ay nakasubaybay sa sa mga balita, mga kaistorya. Kaya pulutin natin, ibalik natin sa mga manunood kasi sayang naman, mga kaistorya. Ano po ang sabi dito, PCG? Philippines is sole ASEAN member fighting back versus China aggression. Tingnan ninyo Ang sabi po dito sa unang paragraph, as China's illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions at she continue, the Philippines appears to be the only member of the Association of Southeast Asian Nations to openly resist them and voiced condemnation. Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela said yesterday. Totoo yan, mga kaistorya. Subok ang tapang ng mga Pilipino. At sa totoo lang, kakaiba ang tapang ngayon ng Coast Guard natin sa administrasyon ni PBBM. Noon, sa nakaraang administrasyon, wala. Laylo yan. Lambot noon kasi mga kaistorya. Iba naman noon ang polisiya ng presidente natin. Di ho ba't maka-China? Natural, mga kaistorya. Paano papalag ang Coast Guard natin? Paano papalag ang Navy natin? Kung yun ngang mismong presidente natin noon, pinayagan ang mga mangingisdang Chino na mangisda sa exclusive economic zone natin, labag po yun, mga kaistorya, sa konstitusyon natin dahil nakalagay sa konstitusyon natin yung sovereign rights natin kasama yung exclusive economic zone natin dyan. Kagaya dyan sa West Philippines, dapat ay exclusively mga Pilipino lamang ang nakikinabang. Doon naman po sa nagsasabi na bakit ko pinapapangit ang aking pagsasalita, huwag na po kayong magtaka. Wala na pong bago ron. At maraming beses ko pong inamin at patuloy na inaamin na pangit talaga akong magsalita. Talaga hong kahinaan ko ang pronunciation. Lalo na't ako'y Bicolano, may diksyon. Pilipit po ang dila ko, Tagalog man yan o Ingles. Pagtyagaan nyo na, mga kaistorya. Sunod. In a post on X, Tariela said the country's rejection of China's aggression in the West Philippine Sea was not only a fight for our rights, hindi lang dahil ipinaglalaban natin yung karapatan natin, but also a reflection of our commitment to upholding the rule of law.
ay atin lamang ipinaglalaban yung international law eh. Protecting the marine environment and safeguarding the livelihoods of local fishermen. Pinoprotektahan natin ang hanap buhay ng mga mangingisdang Pilipino. Kabaliktaran yan sa nakarang administrasyon. Yung exclusive dapat na karapatan natin ibinahagi sa mga mangingisdang Chino. Pinayagang mangisda sa exclusive economic zone natin. Nagpaalam daw po tayo nun kay Xi Jinping. Sa loob ng bakuran mo, magpapaalam ka pa doon sa nanghihimasok sa bakuran mo para lang ikaw ay makapangisda. Ay diba? Kalukuhan naman, oh. He called on China to stop accusing the Philippines of depending on the U.S. military for help in asserting its sovereign rights over the West Philippine Sea. Kita niyo? For over a year, we have brought to light your barbaric, totoo yun eh, provocative actions and in every photo and video we have released, there is no evidence of U.S. vessels. Alam niyo mga kaistorya, bilib ang Amerika dyan sa transparency initiative na yan ni PBBM. Pinuri nga yan ni Ray Powell, mga kaistorya eh. Isang ekspertong retired American colonel, sundalo, mga kaistorya. No? Pinuri, bakit? Yung taktika na kasi na yan, sinasamahan ng di magpapatrolya, magre-resupply mission, may kasama ng taga-picture at taga-video at minsan nagsasama pa ng media, nabubulgar tuloy yung kawalang hiyaan ng China. May isang ang Duterte na kinwestiyon daw yun eh. Kinwestiyon yun sa post niya sa Meta. Bakit may kasamang media yung resupply mission? Natural, anong gusto mo? Huwag maebidensya ng China. Nabulgar yung mga barbaric and provocative actions ng China na ginagawa dyan sa West Philippine Sea, mga kaistor. Bakit? Binulgar ng administrasyon eh. Sinuportahan ng PBBM administration ang Navy natin at ang Coast Guard natin. Kaya nabulgar ang kawalang hiya ng China. Ganun na pala kalala ang problema natin dyan sa West Philippine Sea. Samantalang ng nakaraang administrasyon, di natin nalalaman. Wala kasi tayong nababalita ang mga ganyan eh. Totoo naman, di ba, mga kaistorya? Okay, dito tayo sa susunod na reference po natin. Sa X, ito na. Yung fake news ng China na sinasabi ko, nako, baka gamitin na naman ito ng i-echo na naman ito mga kaistorya ng mga maka-Chinang makapili, no? The Philippine Coast Guard disputed China's claim that the China Coast Guard drove away its patrol vessel as well as an aircraft of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, which were carrying out a humanitarian mission for the Filipino fisher folk. Pinagtabo yan daw. Pati na po yung nagsusurveillance na airplane po mga kaistorya ng BIFAR. Pinagtabo yan din daw ng China. Hindi po totoo yan. Pagkatapos po ng mission po na yan, patrolya at paghahatid ng tulong, kusa pong umalis ang BIFAR at saka po ang PCG, hindi sila ipinagtabo yan. Kasinungalingan po yan mga kaistorya. Propaganda lamang po yan ng China. Doon lang tayo sa totoong balita. Ang hirap kasi, minsan, hindi nga minsan, sa panahon natin ngayon, kalaban natin sa mga fake news. Kapwa natin Pilipino. Kawawa ang Pilipinas dahil sa mga kababayan nating mga modern makapili. PCG, BIFAR left Panatag Shoal on their own. Ang sabi dito, the Philippine Coast Guard disputed China's claim that the China Coast Guard drove away its patrol vessel as well as an aircraft of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, which were carrying out a humanitarian mission for Filipino fisher folk. The PCG reported on December 19, its 97-meter patrol vessel BRP Teresa Magbanwa distributed food packs to 40 Filipino fishermen in the vicinity waters of Bajo de Masinloc, also called Panatag or Scarborough Shoal. In a statement on Friday, CCG spokesman, tingnan nitong Leo Dijon, said the Philippine C-208 aircraft illegally entered China's airspace over Wangyan daw. Yan yung tawag nila sa Scarborough Shoal. Without permission from the Chinese government. Magpapaalam ba kaming papasok kami sa sarili namin bakuran? Kalukuhan talaga nitong China na to. The China Coast Guard closely monitored the situation and issued a warning. Winarningan daw at pinagtabo yan. Hindi po totoo yan.
mga kaistorya. In a response, PCG Commodore J. Tariela, spokesman for concerns over the West Philippine Sea, disputed China's report that its forces chased away its Philippine counterparts. Pinabulaanan po yan ni Commodore J. Tariela. I want to emphasize that the PCG vessels and BFAR aircraft left the Baho de Masinloc vicinity by our own decision after successfully providing supplies to the fishermen rather than due to any expulsion by the Chinese Coast Guard. Kita ninyo yung sabi ko sa inyo kanina. Kaya kayo, wag po kayong magpapapaniwala sa mga maka-China. Hindi ka, alam niyo sa totoo lang nakakapagod pong mag-vlog ng mga ganito. Kasi ang Pilipinas, tinatagtad talaga ng salot ng mga kapwa din natin na Pilipino. Yung pang ewan ko ba kung naiintindihan nilang ginagawa, binabagsak nilang Pilipinas. Alam nyo, mas masarap pa magnegosyo na lang kaysa mag-vlog ng ganito kasi ang bigat talaga ipagtanggol ng Pilipinas. Kaya lang kung titigil tayo, lalo na manghihina mga kaistorya ang puwersa na nagtatanggol sa Pilipinas. Di po ba? Sana nga dumami pa ang mga kagaya nating mga pro-government vlogger na nagtatanggol sa bansa natin. Kasi matindi po ang laban natin ngayon. Hindi lang po ito basta labanan ng disinformation, ng fake news, ng black propaganda. Kasi mga kaistorya, ang pinaka-core na usapin dito, yung pinaka-sentro na usapin dito, pababagsakin nila Pilipinas. Ewan ko dahil siguro sa mga ambisyonis nila. Ewan ko kung bakit may ganyang klaseng Pilipino, mga kaistorya. Kaya tayo, magtulungan po tayo. Nananawagan tayo sa atin pong mga viewers, mga followers and subscribers. Kung kaya lang din po ninyong mag-vlog na kagaya ng ginagawa ng inyong lingkod, kung pwede sana, mag-vlog po kayo para makatulong kayo ng ating gobyerno sa pagtatanggol po sa mga gustong sumira sa bansa natin. Mabigat po ang laban natin, mga kaistorya. Sinasabi ko sa inyo. Dahil alam ko bilang isang influencer, mga kaistorya, bilad tayo sa usapin ng bansa po natin. Tuloy. Maganda po mga kaistorya ang rating ng atin pong Army, ng atin pong Air Force. Pasok sa panlasan ng taong bayan. Thumbs up ang sambayanang Pilipino. Philippine Army, among most trusted top performing agencies in fourth quarter 2024. Okta Research. Ganda. December 21 yung balita 2024. The Philippine Army is one of the most trusted and top-performing government agencies in the fourth quarter of 2024 according to the Tugunang Masa Survey result reported by Okta Research on Saturday. The survey found that a significant majority, 78% of adult Filipinos, were satisfied with the Philippine Army and its overall accomplishments, while 2% were dissatisfied, resulting in a net satisfaction rating. Siguro yung 2% dyan ay maka-China. Baka modern makapili. Ito pa, Okta survey, 73% satisfied with Philippine Air Force performance. Kita ninyo. Bakit hindi yan ang nagtatanggol mga kaistorya sa teritoryo natin, sa sovereign natin, sa ating kalayaan, sa seguridad, sa peace and order. Di ba? A majority of Filipinos are satisfied with the accomplishments of the Philippine Air Force according to the latest survey from Okta Research. The most recent Tugunang Masa survey showed that 73% of Filipino adults were satisfied with the Philippine Air Force performance, while 75% said they trusted the country's Air Force. Ganda, di ba? Kasi alam nyo, lalo pong na-boost po mga kaistorya yung moral ng sandatahang lakas natin. Lalong lumakas yung loob nila, tumapang sila kasi nakita nila yung presidente natin, suportado sila. At yun mismong administrasyon natin mga kaistorya ang nag-i-encourage sa kanila na bantayan at ipagtanggol ang teritoryo natin, ang soberenya natin, kasama yung West Philippine Sea. Hindi kagaya sa nakaraang administrasyon. Ipamigay na lamang daw po ang West Philippine Sea, ibigay na lamang daw po sa China kasi tubig lang daw po yan. Kung gusto daw natin, mga kaistorya, punta na lang tayo ng Davao, ibigay na lang niya yung dagat ng Davao. Kala mo siya ang may-ari ng Pilipinas. Kala mo siya yung may-ari ng Davao. Papayag ba kayo, mga kaistorya? Kung batuhin nila ng putik ang administrasyon at ang House of Representatives, kesyo bangag,
Kesyo nagpalabas yung isang vlogger ng edited na AI na video, nahalata nung edited maging si Banat Bay na isang tigasing DDS, ay sinabing halatadong edited nga. Kita nyo, kampo nila, aminado. Sila mga kaistorya, nagbabanatan. Di ba? Mga kaistorya, kung batuhin ng issue ng korupsyon na wala namang katibayan, puro naratibo. Speaking of corruption, kayo ba naniniwala na ang Duterte camp malinis sa issue ng korupsyon? Kasi kung ako ang tatanungin niyo, palagay ko hindi. Mga kaistorya. Oo. Kasi alam nyo, may kasabihan nga ang politika daw po ang pinakamaruming hanap buhay. Di ako naniniwala na may politiko, mga kaistorya, na naupo sa pwesto na hindi nadungisan ang kamay. Oo, imposible. Hindi ako naniniwala, mga kaistorya. Di naman tayo pwedeng piliting maniwala. Yun ang ating palagay, opinion, yun ang ating saloobin. Wala naman pilitan sa ganyan. Di po ba, mga kaistorya? Tuloy, dito na tayo sa sinasabi kong Armas ng Amerika, tingnan ninyo ang title. Palakihin ko nga. THAAD or THAAD, the $1 billion US missile defense system that makes China sweat. Pagpapawisan daw po China sweat daw po Pagpapawisan daw ang China dito, $1 million. $1 billion. Abay, napakamahal pala nito, mga kaistorya. Ang sabi dito the Terminal High Altitude Area Defense System is a cornerstone of US and allied air defense strategies renowned for its precision. Kumbaga asintado. THAAD employs a kinetic kill approach to destroy short, medium, and intermediate range missile. Yun nga, anti-missile system po ito during their terminal flight phase. Ganon. It is one of the best air defense batteries the US military has. Ganon. Ay high-tech nga, mga kaistorya. High-tech nga kung ganon. The system can destroy a diverse range of aircraft and missiles. Pati pala aircraft, kaya nitong pasabugin Ganon. Ay kung hindi ito high-tech, mga kaistorya, ay bakit humingi ng tulong ang Israel sa Amerika para magpadala nitong THAAD na ito sa Israel? At ginawa naman ng Amerika. Israel said to request US send second THAAD missile defense battery ahead of Iran attack. Kasi marami ng kalaban ngayon itong si Israel mga kaistorya. Sino nagbabasa sa inyo ng Bible? Kasi nasa Bible po yung nakasulat na ang Israel ay hindi mawawalan ng kaaway. Opo, mga kaistorya. Sino ang nakabasa sa inyo ng ganon sa Bible? Totoo po yun, mga kaistorya. Okay, dito na tayo sa mga pangyayari sa ating bansa. Speaking of our Vice President Sara Duterte, na kung bakit nakita natin, mga kaistorya, na isa sa dahilan, kung bakit natin masasabi isa sa dahilan, kung bakit bumubulusok na tuloy-tuloy ang kanyang ratings, ay dahil yung sa pananahimik niya sa pambubuli sa atin ng China. Alam mo nyo, bumababa ang rating ng Duterte camp. Kumbagay natatabangan ang mga Pilipino. Wala na, di na sila pasok sa panlasa ng majority ng mga Pilipino. Bakit? Ang unang-unang dahilan dyan, mga kaistorya, tinabangan sa kanila ang mga Pilipino dahil sa issue po ng West Philippine Sea. Ang gusto ng maraming Pilipino, ng majority, ay ipagtanggol, protektahan ng gobyerno natin ang West Philippine Sea. Pero ang Duterte camp, anong ginagawa? Yun ang dahilan. Yun ang unang dahilan na nakikita natin, mga kaistorya. Tingnan ninyo. Lalo umanong umalingaw-ngaw ang mga panawagan na panagutin si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit nito ng confidential funds sa paghahain ng ikatlong impeachment complaint laban sa kanya. Ito ay si Abante. Tonight, impeach VP Sara Duterte, lumalakas, Makabayan Block. Ay, kalaban naman talaga nila yung Makabayan Block na yun dahil noon pa nila binabakbakan. Ito ang reaksyon ng Makabayan Block matapos maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Duterte ang isang grupo ng mga pari at abogado noong Huwebes, Disyembre 19. In speaking mga pare, kaya natin nasasabi na
Huwag sabihan ang Iglesia ni Cristo na huwag nang makialam sa politika. Kasi malinaw yung separation of church and state. Pakisabihan po muna ang mga pare, mga kaistorya. Malinaw ang standing o ang stance ng Iglesia ni Cristo na kaya magrarally ay para suportahan ang opinion ni PBBM na wag nang ituloy ang impeachment versus VP Sara Duterte dahil walang mapapala dyan ang mga Pilipino. Malinaw ang sinabi ng Iglesia ni Cristo, ayaw ng Iglesia ng kaguluhan na magmumula sa kanino mang panig. Ang gusto ng Iglesia ay kapayapaan. Hindi po magrarally ang Iglesia para ipagtanggol si VP Sara. Ay sabi, sino daw bang makikinabang kung magrarally ang Iglesia ni Cristo? Hindi ba si VP Sara daw? Ay bakit si PBBM hindi ba makikinabang? Yun nga ang gusto ni PBBM eh. Sa mga hindi pa man, di pa nga nagrarally ang Iglesia ni Cristo, ay binabato ng Iglesia. Aba, ay batikusin muna ninyo si PBBM dahil yun po ang susuportahan ng Iglesia. Yung kagustuhan ni PBBM, di ba mga kaistorya? Tuloy. The filing of 3 separate impeachment complaints from various sectors of society shows the gravity of VP Sara Duterte's misuse of 612 million pesos in confidential funds. Hindi na maaaring palagpasin pa ang ganito kalaking pang-aabuso sa pera ng bayan, sabi ni Actrices Party List Representative Franz Castro. Anong gagawin mo, Juan Historiador? Kung ma-impeach si VP Sara, wala. Di mabuti. Ganun lang yun. Di ba? Wala ka-istorya. Tuloy. Dito pa. INQ. Si Inquirer. Naku, yari ka, Roque. Pati na yung mga tumulong kay Roque pag nagkataon. Yung mga tumulong sa kanya na para makalabas ng Pilipinas, mayayari. Yun ang sinasabi sa balita na ito. Probe immigration over Harry Roque's escape from Philippines. Quadcom. Naka po, iimbestigahan na ng House of Representatives. The Bureau of Immigrations must be probed to uncover who helped former presidential spokesperson Harry Roque leave the country undetected, according to the House of Representatives Quad Committee. Yari. The mega panel investigating illegal drugs, the Philippine offshore gambling operators, and speaking of Pogo, wala na, totally ban na. Sarado na ngayong Disyembre. And the extrajudicial killings during the administration of former President Rodrigo Duterte made the recommendation and progress report submitted to the NBI, DOJ, Board of Pardons to study. Ganun. Kay yung clemency yan kay Mary Jane Veloso. Sabi, posibleng mabigyan ng clemency kasi wala naman siyang kaso dito sa Pilipinas. Sana nga. The Board of Pardons and Parole would have to study granting executive clemency to Mary Jane Veloso who has nearly executed in Indonesia for drug trafficking, so on and so forth. Ayan, dagdag lang naman na balita yun. Okay, ang sabi dito mga kaistorya, parang nasa bilibid lang ang peg. Sino yan? Sino yan? Juan Historiador. Toinks, sa ulo palang kilala nyo na. Natawa tuloy ako. Wait lang. I-play natin. Ayan, nag-iihaw. Tapos may parang reha sa likod. Kaya siguro nasabing ganon. Bakod naman yan. Concrete fence yan. Nag-iihaw na matambaka. Bakit? Alam niya bang ini-expect niya ba na makukulong siya? Ganon. Ang sabi dito, People's Tonight. Parang nasa bilibid lang ang peg. Bakit? Sa video na kanyang ipinost ngayong Sabado, Disyembre 21, makikita habang matiyagang inilalatag ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga isda sa ihawan sa hindi mabatid na lugar na tila napapaligiran ng rehas. Ang kanyang ipinost na video caption, zero ang budget ng PhilHealth, kaya iwas muna tayo sa lechon. Mas mabuti pa, ihaw na lang tayo ng matambaka. Matambaka nga. Sinungaling ka naman, Senator Bato, hindi naman zero budget ang PhilHealth. Laki ng budget ng PhilHealth, may 500 billion peso nga na reserve fund. Yun huwag tayong sinungaling, doon lang po tayo sa totoo. Naku po. Huwag nang Oo, doon lang tayo sa totoo. Porque hindi binigyan ng subsidiya, ng premium ang PhilHealth, zero budget na. Ay, huwag po natin paglulukuhin ang mga Pilipino. Bilyon-bilyong piso po ang pera ng PhilHealth. Hindi po totoo yan. Doon lang tayo sa totoo. Eto na.
Naku, dami pong umaaray na dilawan din eh. Si Pimentel umaray oh. Si Senator Pimentel may bago pa dilawan yan. Tinanggal kasi yung mukha ni Nino eh. Sa 500 peso bill. Kung hindi ako nagkakamali, ang ipinalit ay yung yung picture ng Palawan spotted deer. Kung hindi ako nagkakamali. Ayun, the senator said the BSP should explain its shift to educating the public about fauna and fauna from featuring the faces of former president. So what? Okay lang. Noon ko pa nga gustong mangyari yan eh. Oo. Kung para sa kanila, bayani si Ninoy, ako hindi ko tanggap yun. Hindi ako naniniwalang bayani si Ninoy. Diba? Mga kaistorya. Basahin nga natin yung balita na yan. Pimentel, sick. Wait, wag mo akong i-ads, baka makapiright ako. 6 probe on News Wildlife Bank notes. The senator said the BSP should bakit kailangan nila magpaliwanag? Ay trabaho naman yun lang. Karapatan din ng BSP yan eh. Ano naman? So what? Diba mga kaistorya? Isa ang apo ni na dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. at ex-President Cory Aquino sa nadismaya sa pagtanggal sa larawan ng mga bayani sa bagong polymer bank. No, so anyway, kung nagpahayag sila ng mga ganyang salita, karapatan nila. Basta tayo, hindi ako naniniwalang bayani si Ninoy. Si Kibuloy, tingnan naman ninyo mga ka-istorya, wala na tayong magagawa dito. May nag-file kasi ng petition para i-dismiss yung ni Kibuloy, mga kaistorya, no? I-declare siya na nuisance candidate. Ay hindi po pinansin ng COMELEC. Bakit? Ang sabi ng COMELEC, the COMELEC said that the claim that Kibuloy's candidacy is a mere strategy for him to evade criminal prosecution or to deflect the attention from the criminal cases filed against him is not enough grounds to declare him as a nuisance death. Wala na tayong magagawa doon. Yun ang gusto ng COMELEC eh. Dagdag na balita lang na. And speaking of that, may kinalaman dyan. U.S. Court accepts guilty plea of KOJC administrators in visa fraud case. Nag-plead po na guilty. Umamin. Kung ganun, na guilty siya. Yun ang sabi. New York, the United States District Court, Central District of California has accepted the guilty plea of two Kingdom of Jesus Christ administrators. Court documents showed Judge Terry J. Hatter Jr. has ordered the preparation of a pre-sentence report for Amanda Estupare and Gia Cabactulan after the court accepted their guilty plea to count 7 of the first superseding indictment which pertains to visa fraud. Hatter questioned, alisin ko nga muna yung ads na yan, ano ba yan? Hindi naman maalis, baka ako'y makapiright dyan. Hatter questioned both Estupare and Cabactulan about the plea agreement they entered with the U.S. District Attorney's Office in October. Both confirmed that they voluntarily admitted their guilt and fully understood the terms of the agreement. Ayun, umamin po na guilty, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Pakishare po at pakilike ang mga kaistorya. Maraming salamat po sa lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pag-antabay, panonood, pagsuporta, paglalike at pag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Happy holidays po sa inyong lahat, mga kaistorya. Ilang araw na lang ay 2025 na.